Sinabi ni Yahweh kay Moises, "Tumapyas ka ng 2 batong tulad noong una, at isusulat ko roon ang nasa mga tapyas na batong binasag mo. Bukas, gumayak ka ng maaga at magpunta ka sa akin sa taluktok ng bundok ng Sinai. Huwag kang magsasama kahit sino. Walang pupunta, isa man sa bundok, at ni isang tupa o baka ay huwag hahayaang manginain doon." Tulad ng sinabi ni Yahweh, si Moises ay tumapyas ng 2 bato at dinala ang mga ito kinaumagahan sa bundok ng Sinai. Si Yahweh ay bumaba sa ulap, tumayo sa tabi ni Moises at binanggit ang kanyang pangalan, Yahweh. Si Yahweh ay nagdaan sa harapan ni Moises at sinabi niya, "Akong si Yahweh ay mahabagin at mapagmahal. Hindi ako madaling magalit. Patuloy kong ipinadarama ang aking pag-ibig at ako'y nananatiling tapat. Tinutupad ko ang aking pangako maging sa libo-libo at patuloy kong ipinapatawad ang kanilang kasamaan, pagsuway at pagkakasala. Ngunit hindi ko pinalalampas ang kasalanan ng ama at ang pagpaparusa ko'y hanggang sa 3 at 4 na salinlahi." At mabilis na lumuhod si Moises at sumamba kay Yahweh. Sinabi niya, "Kung talagang kinalulugdan ninyo ako, isinasamo kong samahan ninyo kami, kahit na po matigas ang ulo ng lahing ito. Patawarin na ninyo kami at tanggapin bilang inyong bayan." Sinabi ni Yahweh, "Makikipagkasundo akong muli sa bayang Israel. Sa harapan nilang lahat ay gagawa ko ng mga himalang hindi pa nangyayari sa daigdig kahit kailan. Dahil dito, makikita ng mga Israelita kung gaano ako kadakila. Sundin ninyo ang mga iniutos ko ngayon at palalayasin ko sa pupuntahan ninyo ang mga Amoreo, Cananeo at Heteo, Perezeo, Hivita at mga Jebuseo. Huwag kayong gagawa ng kasunduan sa mga daratnan ninyo roon, sapagkat iyon ang magiging patibong na ikapapahamak ninyo. Sa halip, sirain ninyo ang kanilang mga altar. Durugin ninyo ang mga batong ginagamit nila sa kanilang pagsamba at ibuwal ang mga haliging kinikilala nilang sagrado. Huwag kayong sasamba sa ibang Diyos, sapagkat akong si Yahweh ay mapanibughuing Diyos. Huwag kayong gagawa ng kasunduan sa mga taga roon. Baka mahikayat nila kayong kumain ng mga handog sa kanilang mga Diyos-Diyosan kapag sila'y sumasamba sa mga ito. Huwag ninyong hahayaan na ang mga anak ninyong lalaki ay mag-asawa ng babaeng taga roon. Baka mahikayat sila ng mga ito na maglingkod sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Huwag kayong gagawa ng Diyos-Diyosang metal at sasamba sa mga ito. Ipagdiwang ninyo ang pista ng tinapay na walang pampaalsa, tulad ng sinabi ko sa inyo. 7 araw kayong kakain ng tinapay na walang pampaalsa sa unang buwan, sapagkat iyon ang buwan ng pag-alis ninyo sa Ehipto. Akin ang lahat ng panganay na lalaki, maging tao o hayop. Ang panganay na asno ay tutubusin ninyo ng tupa. Kung ayaw ninyong palitan, baliin ninyo ang leeg. Tutubusin din ninyo ng tupa ang mga panganay ninyong lalaki. Huwag kayong haharap sa akin ng walang dalang handog. 6 na araw kayong magtatrabaho, ngunit sa 7 araw kayo'y magpapahinga, maging ito may panahon ng pagbubungkal ng lupa o ng pag-aani. Ipagdiriwang ninyo ang pista ng mga sanlinggo, ang unang pag-aani ng trigo, gayon din ang pista ng mga tolda tuwing matatapos ang taon. 3 beses isang taon, ang mga lalaking Israelita ay haharap sa Panginoong Yahweh, ang Diyos ng Israel. Kapag napalayas ko na ang mga taong daratnan ninyo at lubusan na ninyong nasakop ang kanilang lupain, wala nang sasalakay sa inyo sa mga araw na kayo'y haharap sa akin. Huwag ninyong sasamahan ng tinapay na may pampalsa ang hayop na ihahandog ninyo sa akin. Huwag din kayong magtitira ng anumang bahagi ng hayop na pinatay para sa pista ng Paskwa. Dadalhin ninyo bilang handog sa bahay ni Yahweh na inyong Diyos ang inyong mga pinakamainam na unang ani
ng inyong bukirin. Huwag kayong maglalaga ng tupa o batang kambing sa gatas ng sarili nitong ina. Pagkatapos noon, sinabi niya kay Moises, "Isulat mo ang mga sinabi ko, sapagkat ito ang mga tuntunin ng pagkikipagtipan ko sa iyo at sa Israel." Si Moises ay 40 araw at 40 gabing kasama ni Yahweh, hindi kumakain o umiinom. Isinulat ni Yahweh sa mga tapyas na bato ang mga tuntunin ng tipan, ang 10 utos. Mula sa bundok ng Sinai, bumaba si Moises na dala ang 2 tapyas na batong kinasusulatan ng mga utos. Hindi niya namamalayan na dahil sa pagkikipag-usap niya kay Yahweh ay nagniningning pala ang kanyang mukha. Nang makita ito ni Aaron at ng mga Israelita, natakot silang lumapit, ngunit tinawag sila ni Moises. Lumapit naman si Aaron at ang mga namumuno sa Israel at sila'y nag-usap. Pagkaraan noon, lumapit kay Moises ang lahat ng Israelita at sinabi niya sa kanila ang mga utos na ibinigay sa kanya ni Yahweh sa bundok ng Sinai. Pagkasabi nito, tinalukbungan ni Moises ang kanyang mukha. Tuwing makikipag-usap at haharap siya sa presensya ni Yahweh, inaalis niya ang takip ng kanyang mukha. Paglabas dito, sinasabi niya sa mga tao kung ano ang iniuutos ni Yahweh. At makikita na naman nila na nagniningning ang kanyang mukha, kaya tatakpan niya muli ito hanggang sa muli niyang pagkikipag-usap kay Yahweh. Tinipon ni Moises ang mga Israelita at sinabi ang lahat ng utos sa kanila ng Diyos, at lahat ng iyon ay kanilang ginawa. Mula sa paggawa ng toldang tipanan, kaban ng tipan, mesa ng tinapay na handog sa Diyos, ang ilawan, ang paggawa sa altar na sunugan ng insenso, at ang langis na pampahid at ang insenso, ang palangganang tanso, at ang bulwagan ng toldang tipanan, hanggang sa paggawa ng mga kasuotan ng pari. Sinabi ni Moises sa mga Israelita ang mga tuntunin tungkol sa iba't ibang uri ng paghahandog, tulad ng kautusan tungkol sa mga handog na sinusunog, handog na pagkaing butil, handog na pangkapayapaan, handog para sa kasalanang di sinasadya, at handog para sa kapatawaran ng kasalanan. Pagkatapos nito ay itinalaga sina Aaron at ang mga anak nitong lalaki at ang salinlahi nito bilang mga pari ng Diyos. Sila ang inatasan ng Diyos na mamahalan ng handog ng mga tao para sa Diyos, at sila rin ang magbabantay sa toldang tipanan araw at gabi. Ang 2 anak ni Aaron na sina Nadab at Abihu ay kumuha ng sunugan ng insenso. Nilagyan nila ito ng apoy at nagsunog ng insenso at humarap kay Yahweh. Ngunit gumamit sila ng apoy na hindi nararapat, sapagkat hindi ito yung iniutos sa kanila ni Yahweh. Kaya't mula kay Yahweh ay lumabas ang apoy at tinupok sila. Sinabi ni Moises kay Aaron, "Ito ang kahulugan ng sinabi ni Yahweh. Dapat akong kilalaning banal ng sino mang lumalapit sa akin, at dapat akong parangalan sa harapan ng mga tao." Hindi nakaimik si Aaron. Kaya't ipinatawag ni Moises sina Misael at Elzaphan, mga anak ni Uziel, na tiyo ni Aaron, at sinabi sa kanila, "Alisin ninyo sa harap ng santuaryo ang bangkay ng inyong mga pinsan at ilabas ninyo sa kampo." Lumapit ang 2 at inilabas nga nila ang mga bangkay na suot pa rin ang kanilang mahabang panloob na kasuotan. Sinabi ni Moises kay Aaron at sa 2 anak nitong sina Eleazar at Itamar, "Huwag ninyong guluhin ang inyong buhok, ni punitin man ang inyong damit bilang pagluluksa dahil sa nangyari, kung ayaw ninyong mamatay at magalit ang Diyos sa mga tao. Ngunit sila'y maaaring ipagluksa ng bayan dahil sa kanilang sinapit. Huwag kayong lalayo sa pintuan ng toldang tipanan, sapagkat kayo ay itinalaga na ng langis ni Yahweh. Baka kayo ay mamatay kapag di kayo sumunod." At sinunod naman nila ang iniutos ni Moises. Sinabi ni Yahweh kay Aaron, "Kung ikaw at ang iyong mga anak ay pupunta sa toldang tipanan, huwag kayong iinom ng alak o anumang inuming nakakalasing,
Mamamatay kayo kapag ginawa ninyo iyon. Ito ay tuntunin na dapat tuparin ng lahat ng inyong salinlahi. Dapat ninyong malaman kung alin ang sagrado o hindi, at kung alin ang malinis o marumi. Ang lahat ng iniuutos ko kay Moises ay dapat ninyong ituro sa sambayan ng Israel. Sinabi ni Moises kay Aaron at sa dalawa pang anak niyang natitira, sina Eleazar at Itamar, kunin ninyo ang natira sa handog na pagkaing butil kay Yahweh at gawing tinapay na walang pampalsa. Kakainin ninyo ito sa tabi ng altar, sapagkat ito'y ganap na sagrado. Kakainin ninyo ito sa isang banal na lugar, sapagkat ito ang bahaging para sa inyo at sa inyong mga anak na lalaki mula sa pagkaing inihandog kay Yahweh. Ito ang iniutos niya sa akin. Ngunit ang dibdib at hita ng handog na susunugin ay para sa iyo at sa iyong mga anak na lalaki at babae. Kakainin ninyo iyon sa isang sagradong lugar ayon sa tuntunin, sapagkat iyo'y kaloob sa inyo bilang bahagi mula sa handog pangkapayapaan ng mga Israelita. Ang dibdib at ang hitang binanggit ay dadalhin nila sa altar kasama ng mga tabang susunugin at iaalay bilang natatanging handog kay Yahweh. Pagkatapos, ito'y ibibigay sa inyo. Ang tuntunin na ito ay panghabang panahon ayon sa utos ni Yahweh. Nang siyasatin ni Moises ang tungkol sa kambing na inihandog para sa kapatawaran ng kasalanan, natuklasan niyang iyo'y nasunog na. Nagalit siya kina Eleazar at Itamar at ang sabi, bakit ninyo kinain sa banal na lugar ang handog para sa kapatawaran ng kasalanan? Hindi ba ninyo alam na ganap na sagrado iyon at ibinigay sa inyo para kumatawan kayo sa buong bayan ng Israel sa harapan ni Yahweh upang sila'y patawarin niya sa kanilang kasalanan? Sapagkat ang dugo niyon ay hindi dinala sa loob ng santuaryo. Dapat sana'y kinain ninyo roon ang handog para sa kapatawaran ng kasalanan, gaya ng ipinag-utos ko. Ngunit sumagot si Aaron, sa araw na ito'y naghain sila ng handog para sa kapatawaran ng kasalanan at handog na susunugin. Ngunit ito pa ang aking sinapit. Kung ako ba'y kumain ngayon ng handog para sa kasalanan, ako ba'y magiging karapat-dapat sa paningin ni Yahweh? Sumang-ayon si Moises sa mga sinabing ito ni Aaron.